So welcome, and this is Ian Ilalusin. So I'm the last presenter for this topic, and we've talked about the social innovation and social entrepreneurship. So we've learned that this is the new trend in the market, diba? Many of the new businesses arise from innovation that benefits the people. Okay, so hindi na lang sila centered sa business ngayon to earning profit, but they are coming in from those ideas na innovative and at the same time will benefit their stakeholders. Hindi porket maganda yung goal ng isang project, it doesn't necessarily mean that everything will go smoothly. Not because your intention is good, doesn't mean na magiging easy road lang or smooth road lang ang tatahakan mo. Of course, there are challenges that you have to face and overcome. And this is what I'll be talking about in this video. So, these are the challenges that the social entrepreneur should or could face. Number one is the recognizing of opportunities. Of course, we all know that there are a lot of opportunities out there that you may grab to start with your social innovation or social entrepreneurship. But recognizing what is really or what is it that you really want to answer or to address is another thing, di ba? So, passion to change the world is not enough. Sabi nga dito. So, identifying what is and how to address the issues that will be profitable is the thing. Of course, sabi natin, social entrepreneurship will benefit the people. And that is the ultimate goal of social entrepreneurship or social innovation. But at the back of every entrepreneur's mind, of course, profit is still a driving factor for us to continue or for us to implement the innovations that we are planning. Diba? The reason why it is a challenge for a social entrepreneur to spot or to look for the opportunities is because not all the opportunities that are present in the society is profitable. Diba? Napakaraming problema in the society that can be answered by innovation of a certain innovative entrepreneur. But the question is, will it benefit also the entrepreneur? Diba? Kasi at the end of the story, entrepreneurs are still after the profit. Okay? So, hindi lang yung society ang dapat i-consider, but still yung pagiging entrepreneur mo. Okay? So, there are a lot of opportunities like money remittances, di ba? Kung paano ka magpapadala ng pera from here and there, considering the financial barriers that are present in our society. Of course, there are lack of foods, lack of shelter. There are people who are jobless, di ba? Napakarami ng pwede nating opportunities na makita. But all of them pwede nating sagutin through our innovation, but not all of them are valid or not all of them will give us good return. Okay? So, that's one of the challenges, spotting what is the good opportunity na pwede nating pasukin. Next would be finding the resources. So, sabihin natin, you've identified the resource or you have identified the opportunity that you want to hop in, di ba? And you think of how or you think of a way, an innovative way na tingin mo ay pwedeng maging sagot doon sa issue na yun. So, ngayon, ang magiging challenge naman sa iyo as a social entrepreneur is paano ka makakahanap ng mga resources. Okay? Of course, kailangan mo ng mga resources, di ba? Kailangan mo ng pera, mainly. Di ba? You need financial aid if you can't afford or if you don't have the capability to finance yung innovation na naisip mo. So, sabi dito, getting others to believe in your idea and convincing them to back you up is the real thing.
So it says it's crowdfunding. That's one of the examples, di ba? Kapag many businesses are launched through crowdfunding, di ba? They are presenting their ideas, they are presenting these innovative ideas na sa tingin nila is solution sa isang problema sa society, and they are getting people to back them up. They are getting investors to invest on their ideas, and ito yung tinatawag natin na crowdfunding nga. So some problems may not be fixed for a reason. Yan. Isa pa yan sa mga challenges, di ba? You are gathering the resources, di ba? Kailangan mo nitong ganito, ng ganyan, but there are certain considerations that you have to consider, of course. Nandyan yung mga legal issues, nandyan yung mga transactions na kailangan mo makipag-usap sa mga tao that you have to deal with the not so ethical people na wala kang choice kundi daanan sila. So these are the challenges, di ba? Like kailangan mo ng permit sa ganitong area, pero you have to, or the circumstances are like requiring you to play a little dirty game, di ba? Hindi yan, balida yan sa mundo natin. And that is really happening. So, this is one of the challenges na kailangang i-consider, harapin, at lampasan ng isang social entrepreneur. Next would be developing the venture itself. Okay? So, it requires creativity, frugality, and continuous marketing. Bakit sinabing creativity and frugality? Of course. Kasi, every business needs creativity. Alam naman natin yan, kahit nga sa school, kailangan natin ng creativity. Diba? Sa ating mga art class, kailangan natin sa pagpapahayag ng ating mga nararamdaman. We are sometimes expressing ourselves creatively. So, creativity is a given fact that it is needed by the business for it to prosper. Okay? And frugality, of course, di ba? Nanghingi ka nga ng resources kailangan mo nga kumuha pa nga ng resources sa iba kasi these resources will be used to benefit yung mga tao sa paligid mo. So, kailangan mo maging frugal sa paggamit ng mga resources na to. And of course, continuous marketing. Alam mo naman natin yan, no business can survive without marketing. Yan. It requires good foundation to scale up and amplify good effect. That's good effect of innovation. So sabi natin, good foundation is needed, di ba? When we are rising a building, di ba? Saan tayo nag-uumpisa? Sa foundation. We are digging the soil, we are making sure that the foundation is strong so that it can carry the high story or also the stories of the building, di ba? Sa bahay, ganun din. So, strong foundations are really important, especially sa business. So, if you started your business with your values like loyalty, faithfulness, commitment, na talagang nakikita ng tao na this business, this social innovation is really committed in addressing the issue, not only gaining profit, but also yung main goal natin na to address the issue sa society. So, those are the good foundation na pwede nating pagsimulan sa ating social entrepreneurship or sa ating social innovation. So, isa yon sa mga challenges na kakaharapin ng ating ng mga social entrepreneur. Bakit? Kasi kahit anong bagay, kahit anong project na gagawin natin, maliit man yan or malaki, there are challenges or there are obstacles na kailangan nating lampasan, di ba? There come a time na there are uncertainties na mangyayari, merong mga untowards happening, merong mga tao na kailangan mong i-deal that are out of your plan, di ba? So, those are the things na pwedeng mangyari when you are developing the venture, and you have to be prepared of it. And you have to have always the plans on how to combat or how to deal with those uncertainties. Yan. Next would be innovation strategy. So, idealism is good. Realism sometimes is better. So, ako na lang yung nag-quote nito, and what do I mean by this is, it is not bad to be idealist. Diba? Sabi nga natin, kapag meron tayong ideal na tao, sa mga single dyan, ideal girl, ideal man, diba?
gusto natin talaga yung almost perfect, mabait, mayaman, maganda, matalino, and all the good aspects that you can attribute to a human being. Pero the thing is, wala naman talagang ganun na tao, 'di ba? So realism is sometimes better, 'di ba? Baka kahahanap natin ng ganun, pagiging idealist natin, nami-miss natin yung mga opportunities, nami-miss natin yung mga talagang mapapakinabangan natin sa ating social entrepreneur or sa ating social innovation, 'di ba? Sa ating business. So it's good to be idealist, but we have to know kung ano ba talaga yung kaya natin. We have to know, we have to set our boundaries sa ating mga capabilities, of course. And it requires balance between social and personal good. So how to get people continuously involved in your social innovation is another challenge, di ba? Sabi natin yan, nung nag-uumpisa ka, nakapag-hikayat ka ng mga tao to believe in you, to invest on your innovative project na yan. But, as time goes by, kakailanganin mo ng mga bagong tao, kakailanganin mo ng mga bagong network na tutulong pa rin sa'yo, of course, to expand the business. Okay? Of course, yan. And it requires balance nga sa social good and your personal good. Sabi nga natin, the prime reason of social innovation is to answer, di ba? Para sagutin, para solusyonan yung nakita mong oportunidad o yung problem, di ba, sa society. But hindi nawawala doon, or it doesn't mean na kailangan mong i-neglect yung fact na kailangan mo ring kumita. You have, or your business should be profitable, di ba? So kailangan 'yon for survival and para continuous mo namang matugunan yung pangangailangan sa society. So it's a give and take, a mutual benefit for the society and you as an entrepreneur to prosper. Next would be sustainability. Yan. Sustainability is a big word. So the history of many successful social innovations is essentially one of the networking, mobilizing support, and accessing diverse resources through rich networks. So, sabi dito, you have to keep on engaging people. No? You have to keep on getting people involved dun sa project or dun sa ginagawa mo. You have to get as many networks na kaya mong papasukin doon sa social innovation mo. Why? Because the problem would be solved if it is easy to solve, di ba? Hindi mo naaabutan yan. The problem could have been solved very long time ago kung hindi ganun kalaki yung problema, di ba? So the reason why you need to get people involved is for you to sustain yung solution na nagagawa natin, di ba? And to amplify nga, sabi nga, to amplify and para mapalaki yung business na yon, of course. So, the question lagi is, what's next? Diba? So, pag nandyan na yan, ito na yung ino-offer natin, okay na ba to? Ito na ba to? Or there are some way that we can be more effective, more efficient in answering the social challenges or itong mga problema na nakikita natin. So, those are the challenges that the social entrepreneur will go through or will face all throughout the course of the business, di ba? Hindi natatapos yan doon sa pagpaplano lang, na-execute mo na, nandyan na, establish na siya, nandyan na, of course, kailangan mo siyang i-sustain kung gusto mo talaga na pangmatagalan yung maging solusyon, di ba? At talagang pangmatagalan din yung magiging benefit sa'yo at sa society. Okay? So, balance of social and entrepreneurship, yan yung lagi natin sinasabi, someone has to pay for social good. Yan. So, that is, di ba, if you are providing food for the people, if you are providing shelter, clothes for the people, kung yun yung innovation na naiisip mo, kung meron or howsoever you will do that, di ba, someone has to pay, di ba? Kung hindi ikaw yon, sabi nga natin, you have to have the people to believe in you, to help
into your project and to support you, to back you up, for you to be able to sustain and to execute the plans that you have. 'Di ba? Napakaganda, ideal ng plano mo, 'di ba? But it will require you so much resources that you don't have, 'di ba? So you need people around you to support you. Ngayon, kung masyado pa ring mataas yung requirement ni yung nakikita mo na solution, baka naman you are being too ideal. So go back to land, re-evaluate, be realistic, 'di ba? Kung ano yung meron ka na resources, sabi nga natin kanina, frugality is needed, creativity is needed to maximize the resources. Nang sa ganon, yung social innovation na gagawin natin would benefit in its most effective and efficient way dito sa mga tao na magiging beneficiary ng iyong social innovation. So, these challenges, hindi lang sila, they will not come at once, they will not come only once, di ba? Hindi sila isang bulto ang ibibigay sa iyo at hindi lang sila isang beses na mangyayari doon sa course ng iyong business na pag nasosolusyonan mo, tama na. It is a continuous challenge, di ba? Halos araw-araw may mga challenges na makikita ka, and these are just some of the challenges na sinasabi ko sa inyo. Of course, meron diyang mga hindi kasama, pero these are generally the challenges that you will be facing kung nagbabalak kang maging social innovator or social entrepreneur. Yan. So next would be, we have to flex our brain, di ba? May pa-activity sana kami. So can you think of a difficulties of a social entrepreneur may encounter in pursuing social innovation, di ba? Can you think of something, di ba? So at this moment, pause nyo muna yung video. Think of something. May nakikita ba kayo sa paligid nyo, sa inyong society, sa inyong barangay, sa komunidad na kinabibilangan nyo, di ba? Sa inyong pamayanan, may nakikita ba kayo mga problema na sa tingin nyo there is this certain innovative way on how you can answer that by being an entrepreneur, di ba? Meron ba mga opportunities dyan? Nakikita nyo ba na, itong barangay namin, ganito, medyo hirap kami sa pag-maintain ng, pag-maintain ng mga basura, ng kapaligiran. So, ito yung aking innovative idea na pwede namin gawin. At the same time, kikita ako dito. So, I need to present it to my friends. Yan. So, friends, ito yung aking idea. And sa tingin nyo, what are the challenges na kakaharapin nyo if you are in that situation that you are proposing or that you are ready to take head-on yung mga problema sa society using your innovative entrepreneurial skill. Diba? So, think of something and share it with the class for discussion on our next siguro meeting, di ba? So, yan. Continue. Yun na yung cover ng report na ito. So, yun na yung mga challenges na kakaharapin natin. So, these are the key takes. Ito yung mga key takes or ito yung mga pwede nyong bantayan. Pwede nyong itanong kung meron kayong mga innovative project na naiisip dyan. Entrepreneurial innovative project na naiisip dyan. So, first one is the resources. So, itatanong nyo, who will shoulder the expenses and how it will be financed, 'di ba? Yan din yung kanina na natin. So kanina yung process, ngayon naman ito yung mga key takes natin or yung mga bagay na kailangan natin problemahin yan. So resources, so conflict naman, interest, supporters versus investors. So sinabi dyan, there are two kinds of people, there are supporters and there are investors. Of course, siyempre, yung kikilalanin mo, sino ba yung nakakatrabaho mo, sila ba ay supporters, sila ba ay investors, di ba? Kung investors sila, of course, they are expecting return doon sa mga binibigay nilang investments. And they are supporters, yan, they after the completion na lang or the realization or the answer to the question or the answer to the challenges na kinakaharap ng inyong society. So, kikilalanin mo yung mga tao na yan.
conflicts of interest yan. Yan. So, voluntary nature. Sabi natin, itong ating social entrepreneurship is voluntary in nature. So, traditional form of organization motivate my network. So, baka hindi pwede yung yung incentivizing the people kasi 'di ba? Yun naman is gumagana lang kung talagang ikaw ay purely profit driven na So, since it is voluntary in nature, marami kang makikilala ng mga tao, marami kang makakasalumuhan ng mga tao na kailangan medyo iba yung approach mo, hindi managerial approach, 'di ba? Hindi merong mga tao na hindi mo maaaring i-comply sa gusto mo kasi they are volunteering, they are giving their efforts voluntarily. So, nakakahiya naman na utos-utusan mo or something like that. Yan. So, and lumpy funding, sabi nga natin, since hindi siya magge-generate ng maximum return sa isang investor as opposed doon sa talagang mga businesses na ang purpose is talagang mag-generate ng income. So, your funding might be lumpy, di ba? Mahihirapan ka talaga na makakuha ng funding kung ang kanta mo talaga is this is for the people around you or this is for the society and the profit generation is our secondary or pangalawa natin siyang goal or objective. So talagang as investor, if you are thinking, if you are on a mindset of an investor, you are presented with two products, one will give you 5% and one will give you 50% sa kapupunta. Sa milalagay ang pera mo, di ba? Sa isang 50%. So, that's one of the issues na kailangan, or issues na kailangan mong maging prepared about. Okay, so, scale of the challenge, yan. Isa rin yan. Okay, so, malapit naman tayo. So, big problems need big solution. Sabi nga natin, paano pagka yung opportunity nakita mo, kating-kati ka na i-solve yung social problem na napakalaki. 'Di ba? Mas malaki pa sa iyo, mas malaki pa sa kakayahan mo, mas malaki pa sa resources mo yung kailangang sagot doon sa problem, 'di ba? Paano mo gagawin 'yon? So that's quite a challenge, pero if you are really creative enough, if you are really dedicated doon and you'll be blessed with the resources, siguro naman kakayanin, di ba? So, lastly, ano ba yung last natin yan? So, I have here some quotes for you. So, give a man a fish, and you will feed him for a day. Teach a man to fish, so you can feed himself for life. So, sell a man a fish, and you are an entrepreneur. Teach him to fish, you are an innovator, di ba? So, sabi natin, bigyan mo daw ng pagkain ang sa tao, mapakain mo lang siya isang araw. So, those are the businessman, yung mga talagang businessman. Kasi gusto nila araw-araw, bumibili sa kanila, di ba? Gusto nila. Tapos, yung solution, yung problema, pag binigyan ng solusyon, tapos agad. Pero, yung problem, nagre-reaccord, bukas gutom ulit, di ba? Pero, kung ikaw daw ay isang social innovator, di ba? Instead of giving him the fish, you will teach him how to fish. Para siya sa sarili niya, kaya niyang pakainin na yung sarili niya. So, sa laman ng fish, you're an entrepreneur, teach him to fish, you're an innovator. So, what are you? Di ba? Sa panahon yon, that social innovation is being a trend, that I hope na totoo that these people are really considering na or talagang they are into helping the nation na, helping the society na in their business kung talagang yun yung sincere na nagiging dahilan or yung sincere na pinanggagalingan ng kanilang eagerness to do the business with the society. Natutuwa tayo na yun yung tinatakbo ng ating society or ng ating society ngayon. So, sabi nga natin, evolution or yung pagbabago, lagi yung nandyan. So, from the traditional businessmen na they are only after the profit,
they are very, di ba, kita natin hanggang ngayon, nandyan pa rin nag-i-exist yung mga business na walang pakundangang sirain yung nature, walang pakundangang lasunin yung mga ilog natin, walang pakundangang sirain yung ikinabubuhay ng ating ng mga society, kung nasaan yung kanilang mga business, kung nasaan yung kanilang mga planta. They are evolving. Kasi nakikita nila na ang tao, mas gusto ng tao yung mga business that shows respect, shows care, shows empathy dun sa mga tao sa paligid nila. So, it's good. It's really, really good to know that this is becoming the new trend, and it is very, very challenging, di ba, for us, entrepreneurs, na to offer our creative ideas para maging sagot sa mga problema ng ating society ngayon. So, if you can think of other challenges na hindi natin naisama dito, you are always welcome. You're always welcome to comment them, siguro, dito sa video na to. Yes, of course. Lumipad na yung ano. Yan. So, you are free to comment them. I-add natin, pag-usapan natin. And hopefully, kung merong mga magiging social innovators dito, social entrepreneurs dito, we wish you all the success in your endeavor, di ba? Gusto natin ng mga na nakakabawas tayo sa problema ng mundong ginagalawan natin. So, again, if you have any questions, further clarifications about this report, about this video, you can always send us message. We, the reporters, are always willing to answer, and will be glad na interesado kayo dito sa aming report. So, with that all, siguro dito ko natatapusin yung aking report. Again, I am Ian Ilulucid, and these are the challenges of social innovation. Thank you.